bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Okay. So pag-usapan... At yun na nga po mga kababayan, no? Tila na nabilaukan ng kaunti itong si Congressman Terry Redon mga kababayan dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Congressman Saldico mga kababayan. Nako po at yun, tila yung mga congressman mga kababayan na kasama dyan sa hearing nila ay mukhang may pahiwatig mga kababayan ha. Oo, di ba? Mukhang tumawa sila ata mga kababayan. Dahil sinabi ang ipinagbabawal na pangalang sabihin mga kababayan eh. Di ba? Kaya agad naman itong si Redon na okay. Di ba mga kababayan? Nako po, masyadong napaghalataan tuloy mga kababayan. Unti-unti na talagang, di ba? Itong congressman, itong si Kong Laurel mga kababayan, na organic to. Sino ba naman? Di ba? Hindi na bayaran o hindi scripted mga kababayan. Kaya itong si Congressman Terry Redon ay, di ba? Nabilaukan bigla mga kababayan. Ito yung kabuuan mga kababayan na panoorin natin mga kababayan. Ano kasi ito mga kababayan tungkol sa agriculture mga kababayan. Tingnan natin. Panoorin natin mga kababayan ha. I don't get the some fishing. Okay, Trans-Pacific Journey Fishing Corporation. Yes, that's a fishing company. So my question is, particularly you mentioned that Irma Fishing is the biggest galunggong importer, supposedly. Fishing company. Galunggong Fishing Company. Yeah. But I have some information that Trans-Pacific Journey Fishing Corporation was the biggest importer for that round. Is that correct? Yes, because they are the biggest fishing company in terms of total volume of fish landed, not only galunggong. Kasi ang Trans-Pacific Journey is tuna and galunggong eh. Ang Irma is only galunggong. Mas maliit yung catch nila eh. So that would explain why they got the biggest allocation. Is that correct? It's not about galunggong. It's not species specific. It's about total volume of seafoods landed. All right. Can you state for the record who are the owners of this TPJ? The family of the Tiangcos, Mr. Chair. Congressman Toby Tiangco. Their family, kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents. Do you not find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Tiangcos are importing the largest fishing agalunggong for this round? Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting because they are the pinakamalaki nila land talaga eh. This is very scientific and everything, so wala akong nakikitang issue. Well, I'm stating it for the record because Congressman Tiangco is actually a member of the Aquaculture and Fisheries Committee in the last Congress. Hindi ba? So you did not make conflicts of interest checks relating to this. Sa akin, I've been working with the industry. Ito talagang si Redon mga kababayan, no? Diba? Si Tiangco yung may-ari mga kababayan ng kanilang pamilya. Tapos itong si Redon mga kababayan ay talagang mukhang gusto niyang gustong ipagsabi kay Laurel na meron ka bang nakitang tila anomalya. Di ba mga kababayan? Gets niyo yung ibig kong sabihin mga kababayan? Di ba? Itong si Redon mga kababayan, di ba? Basta kumukontra sa kanila mga kababayan, si Tiangco kasi, di ba, alam natin mga kababayan, na di ba, grabe yung expose na ginagawa ni Tiangco. Tapos eto ngayon, tila, di ba, may konting, papahiwatig itong si Redon na may ba, yung kanilang pamilya ni Tiangco dyan mga kababayan.
for so long. Yung kumpanya nila is, their family has been in fishing for more than 60 years. 60 years. So, it is performance-based, Mr. Chair. So, technically, kung sino pinakamaraming nilan, recorded ng PFDA yan, nagbabawal ng buwis yan, they should get the biggest allocation. But in the several rounds that you had made importations for Galunggong, is it correct to say that this is only the first time that they were like the top importer? No. Or were they always the top importer? Well, during the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan, kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba. Dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang ina-allow lang namin ngayon is lahat ng in-unload sa na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan. Sino kaya to? Ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Nagtatawanan nga sila, kabayan. Okay. So pag-usapan ho natin, how many times have yung po TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes, Mr. Chair. Alright. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced? Naku po, kabayan. Pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which, ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have, did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. Alright. No. Thank you. Wala na, Ridon? Thank you very much, Representative Ridon. Wala lang tanong, mga kababayan. No? Tinapos na kaagad ni Kong Ridon, mga kababayan. Di ba? Kung ibang pangalan, sana yung binanggit ni Kong Laurel, mga kababayan. Di ba? Sample natin. Doon sa Davao, mga kababayan. Talagang ang daming itatanong pa sana yun, mga kababayan. Pero wala yung boss natin, mga babayan Saldico yung binanggit kaya tuloy, diba? Tila nabilaukan at pumawis yung noon ni Kong Ridon doon, mga babayan. Diba? Mga babayan, nako po, unti-unti na talaga, mga babayan, no, na di ba? Lumabas na yung katotohanan, mga babayan, na itong si Kong Saldico ay tila ay may anomalya talagang ginagawa to, mga babayan. Di ba po? Sa tingin mo, kabayan? Tama lang ho ba na binanggit yung pangalan dito ni Saldico, mga babayan, na alam natin na wala sa bansa ngayon? Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.